Pilot pa, pilot pa. Pamanhin, Master, naharap ng ginak ang asawa kayo, nagmamadali kami. Isang daang taon na ang katuyot sa kwanto po, siguro mahirap din para sa iyo ang humingi ng limos. Huwag niyo pong masamain. Naku, nagdurago siya ng mawala. Aswag kayo. Magkaroon ng mabuting kalooban at pagpapalain ka ng kayamanan. Nanganak na. Napakasama mong malas, hindi mo malang magawa ng maayos ang pag-igib ng tubig. Gusto mo ba akong mauhaw hanggang mamatay? Tia, tuyo na rin ang huling balon sa nayon, wala na talagang tubig. Kung tuyo na ang balon, hindi mo ba kaya umakyat sa bundok para... Tia, gutom na ako. Pwede bang kumain muna bago ako umalis? Hindi ka na nga makapag-igib, may gana ka pang kumain. Ubos na ang tubig sa banga, wala akong magagamit sa pagluluto. Dalian mo, kapag hindi na puno ang balde na yan ngayong araw, huwag kang babalik dito. Halika, Yaotsu, kumain ka na. Sa'yo na lahat yan. Kahit isang subo, huwag mong ibibigay sa walang kwenta. Ilang taon na nga lang ulan, hindi na talaga mabuhay na maayos. Yung kabilang na yon, may balon pa silang may tubig, kalahating balde, ibinebenta ng 5 kilong millet. Bakit hindi na lang sila mangholda? Handa ba si Yuan Bao yun? Magandang araw po, Tia. Yuan Bao, pinapunta ka lang mag-isa ng tiya mo sa bundok para mag-igib. Kailangang alagaan ng tiya ko ang kapatid ko. Ako lang ang pwedeng lumabas. Yumaw ang nanay ni Yuan Bao noong ipinanganak siya. Ang tatay naman niya, pumunta sa research institute ay hindi na bumalik. Ang gatang ito, napunta sa malupit na tiya, napakahiyap palaga ng buhay niya. Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi nahihirapan? Hindi ba timikyan ni Mayo na mange niya? Nandito ka na pala. Kadiri, walang hiya. Ang babaeng ito, araw-araw naglalakad para mangakit ng mga lalaki, nakakasira ng puri. Kung sino mang pamilya ang mapunta sa kanya, talagang malas sila habang buhay. Umalis ka, umalis ka. Kahit konting tubig, hindi mo maibigay kay Mijuan. May gana ka pang lumapit, umalis ka na. Umalis ka. Uy, Su, ang yaman mo naman. Bukas ng gabi, may scene sa Dongshan. Manood tayo kasama ko. Kung sasama ako sa iyo, hindi ba magagalit ang asawa mo? Sos, Ang babaeng yun ay hindi man lang marunong magbasa. Karapat dapat manood ng scene. Ang laki ng biwang, nakakahiya siyang isama. Traitor ka. Nakikipag-ugnayan ka sa babaeng ito sa likod ko. Asawa ko, makinig ka muna. Siya ang unang nakakit sa akin. Sumidyo ka. Umalis ka. mukhang palaka pero ang taas ng tingin sa sarili. Ang pangit na nga, ang kapal pa ng mukha. Ano ang tinitingin-tingin mo? Gusto mo rin ba akong murahin? Ako. Hindi pinapakain, hindi pinapainom ang bata, inaabuso ang batang babae, tao pa ba si Panse Olian? Gising na. Tita! Kung gising ka na, tumayo ka agad. Nadumihan tuloy ang damit ko. Naku, nadumihan pa ang manto ko dahil sa pagbagsak mo. Paano ko pa kakainin to? Tita, may balot po sa labas, hindi po madumi. Ang dumi-dumi, ayoko mang kainin. Hay nako, dahil sa pagkadapa mo kanina, tumalsik ang alikabok sa tubig ko. Sa tuwing makikita kita, laging may kamalasan, paano ko pa inumin to? Hindi ko na tuloy maiinom ang tubig, nakakainis. Salamat po, tita.
Uuwi ko na walang dala, tiyak na pagsasabihan na naman ako. Hay, ay. Naku, parang minamalas yata ako ngayong araw. Nadapa pa ako. Ano tong bagay na to? Ginseng. Sa gubat na to, paano nagkaroon ng ginseng dito? Hay naku, haha, hay naku. Ang ginseng na to, siguro mga 50 taon na, tiyak na malaki ang halaga nito. Hehe, yayaman na ako, kailangan ko nang pumunta sa bayan. Isang ugat ng ginseng na ibenta ng mahigit 20 yuan, sapat na para sa pagkain ng pamilya sa loob ng alahating buwan. Inay, narito na ako. Ruha, alam mo papalang ang iwi? Bruha, ikaw tumigil ka. Bruha, araw-araw lumalabas para mangakit ng mga lalaki. Alam mong darating si Kuya Tiesung ngayon, hindi ka pa nagluto. Sinasadya mo ba akong ipahiya? Jiao, bakit ang init naman ng ulo mo? Nandito ang kapatid nating si Tiesu, nakakahiya naman. Hay naku, tama ka, yaw, masyado kang mainit ang ulo. Nadumihan tuloy ang damit ng hipag mo, hayaan mo, papagpagin ko. Balak ko pa sanang bumili ng bigas sa bayan para ihanda kay kapatid na Tiesu. Ngayon, nadumihan na ang lahat. Jiao, pakipulot na lang ang mga bigas sa sahig. Ayaw mo namang magutom si kapatid na Tiesu, di ba? Gusto mo pa kang itisan? Sinasabi ko sa'yo, Bruha, hindi ka magtatagal dito. Nalapit ka na rin malis at magpakazel. Gusto ko nga malaman kung kanino ka naman magpapakasal. Ang pinsan ni Kuya Tieshu, yung katayong si Mangwang, kilala mo siya, di ba? Yung halos 6 na po anyos na at nakamatay na ng 2 asawa. Ikaw na biyudang sira na ang reputasyon. Swerte mo na kung may magkagusto sa'yo. Isa pa, nagbigas siya na gusto yuwen na dot. Gagamitin kayo na lang, yun bilang dot kayo. Hindi ko alam na ang bayaw pala ang nagdedesisyon sa kasal ng hipag. Humiyag na rin asay aini. DBA aini. Tayong dalawa lang ang magadago. Dapat campi ka sa akin aini. Ikaw talaga. Tuwang na tuwang ang nanay niya, hindi na siya makapagsalita. Hindi naman sa ayaw kong magpakasal, pero gusto ko ako ang pipili ng mapapangasawa ko. Huwag ka nang mangarap. Sinasabi ko sa iyo, natanggap ko na ang dote at darating na sila para sunduin ka. Kailangan mo magpakasal, gusto mo man o hindi. Yaw, parating na yata ang tiyuhin Montag, susunduin ka ulang siya. Babalik din ako agad. Tita, tulungan niyo po ako. Yuan Bao. Tita, tulungan niyo po ako. Yuan Bao. Tita, pasensya na po. Ito lang po ang nakayanan kong kunin na tubig. Tita, huwag niyo po akong saktan. Naku, ang bait-bait naman ng ating Yuan Bao. Bakit naman kita sasaktan? Bumalik ka na sa loob, may itinira akong pagkain para sa'yo. Kainin mo habang mainit pa. Salamat po, tita. Sige po. Siya biya sa Yuan Bao? Ang ganda na Naya. Nabalitaan ko, noong ipinanganak siya, puno ng gintong liwanag ang langit. Napaka-misteryoso. Mr. Yuzo, malas lang siya. Pagkapanganak sa kanya, namatay ang nanay niya at wala pang 2 taon, nawala na rin ang tatay. Niya. Pinilit ako na ngayon na alagaan siya. Napakamalas talaga. Aling Liu, may mahanapan ka ba talaga sa kanya? Naku, kaya na ikaw nandito para sa baginayan. Kilala mo ba si Kuya Cheng sa kabilang na yon? Iyong mahirap na hindi makapag-asawa? Gusto niyang mag-ampon ng bata para magpatuloy ang kanyang lahi. Napili niya si Yuan Bao. Ang lalaking iyon, magpapatuloy ng lahi pero babae ang kukunin. Naku, huwag mo na intindihin iyon. May sarili siyang plano. 100 kilong bigas, del ba? Ziga. Ang ganda ng oportunidad na ito. Saan ka pa makakahanap? Tingnan mo.
Bata, hindi mo ba alam ang reputasyon ko? Hindi ka ng tulong sa akin. Hindi ba parang nagpapakamatay ka lang? Alam ko pong mabuti kayong tao, hindi gaya ng sinasabi nila. Sabi ni tatay, maghihintay ako sa pagbalik niya, hindi ako pwedeng umalis. Tita, tulungan niyo po ako. Sa panahon na yun, sino pa ba ang makakatulong sa iba? Ang taong nag-aalaga sa kanya, hindi man lang makakain ng maayos, tapos ibebenta pa siya bilang do. Tingnan mo, iyan ang kinahinat na ng pagiging mabuti. Tita, nakabalot naman po ito, hindi po madumi. Ang dumi-dumi, hindi ko kakainin yan. Simula nang makita kita, wala nang naging maayos. Ibinigay ni tita sa akin ang tubig at pagkain niya, kaya siya nagugutom. Napakabait ni tita. Ayan ka lang pala, malas ka. Akala mo makakatakas ka? Napagod ako sa kakahabol sa'yo. Kapag nahuli kita, tignan mo kung hindi kita maparusahan ng maayos. Hugag na hugag kang magipapakita sa akin, kung di papatayin kita sa palo. Ha, nahuli rin kita. Kahit may pakpak ka pa, hindi ka na makakatakas. Hindi ako aalis. Erikil. Hoy, Balong Jiang, ano ba ang ginagawa mo? Nakita kong natumba ang bata, tinulungan ko lang, ano bang masama roon? Isang balo na namatayan ng asawa na gaya mo, malas ka, ayokong madikit sa'yo. Tara na, Yuan Bao, umalis na tayo. Ayoko. Wala kang dito. Ayoko. Halika rito. Naku po, ibinebenta ng tiyahin ang sariling pamangkin, halina kayo at tingnan nyo. Naku, bakit naman ganyan? Anong klaseng tao yan? Halina kayo, tingnan nyo rito. Pansiaolian, anong nangyayari? Bakit mo ipinamimigay ang bata? Apitan, panahon ng tagutom, ilang taon na tayong hindi inulanan. Ang mga pananim namin, natuyo lahat. Kung alagaan ko pa siya, magugutom kaming lahat hanggang mamatay. Ang tatay ni Yuan Bao ay nasa Research Institute. Hindi ba't nagpapadala siya ng 30 yuan buwan-buwan? Bakit kayo magugutom? Matagal na ngala ang perang yun. Nagganong tanong ako, 3 buwan na palang patay ang kuya ko. Patay na si Itay. Hindi, nangako si Itay na babalik siya. Babalik siya, siguradong babalik siya. Ikaw na malas ka, pagkapanganak mo pa lang, namatay na ang nanay mo, ngayon pati tatay mo, minamalas. Muntag rin. Kung alagaan pa kita ng ilang araw, mamamatay na kaming lahat. Kahit ano pa man, pamangkin mo si Yuan Bao. Paano mo nagagawang maging ganito kalupit? Natanggap ko na ang bigas, hinding-hindi ko na yun ibabalik. Kung mabuti kayo, kayo ang magbigay ng bigas at dalhin niyo siya. 100 kilong bigas, kasama ang interes, 120 kilo ng gayon. Kahit isang butil, hindi pwedeng kulang. Mabuting bata si Yuan Bao. Bago umalis ang tatay niya, pakiusap niya sa akin na alagaan ko siya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Paano kung mag-ambagan na lang tayo? Kahit kanin nga wala kaming makain, paano pa tayo makakaipon ng ganyang karaming bigas? Ang daming bigas para sa isang bata, lugi ang negosyong yan. Kahit biya magong-bagong, sinon je magalaga sa kanya. Dahil walang gustong kumalinga sa bata, ako na ang magdadala sa kanya. Ayoko. Huwag mo akong sisihin. Malas ka, ikaw ang pumatay sa mga magulang mo. Sapat na ang pag-aalaga ko sa'yo hanggang ngayon. Umalis ka na. Ayoko, tita. Iligtas niyo ako. Ayoko, tita. Kuya. Kuya, papasukin mo ako, kuya. Masyado kang malas, pinatay mo ang asawa mo, at pinabagsak mo ang biyenan mo. Kuya. Sa buong baryo, sino ba ang hindi nakakaalam na malas ka? Hindi kita ipinapatay, dahil lang sa pagiging magkapatid natin yun. Hindi ako, umalis ka na. Ayoko, iligtas niyo ako, tita. Yuan Bao, ako ang mag-aalaga sa kanya. Yung 120 kilong bigas, ako ang magbabayad. Oy, kaya mo bang maglabas ng 120 kilong bigas? Sos, 20 yuan lang yan. 1 yuan kada kilo. Kulang ka pa na 100 kilo. Hindi ba kusa na siyang lumapit? Mi Juan, parpareho lang ang hitsuan ng baryo nyo. Ang kalbo, hinanap kita ng matagal bago kita. Nakita. Tizu, may kailangan din sana akong sabihin sa'yo. Aba, ang galing naman, paang nag-isip tayo ng parehong bagay.
Narinig ko na magbibigay ka ng 100 yuan na dote para kay Jiao Jiao. Pwede bang hiramin ko muna? Kailangan ko lang talaga. Dahil ikaw ang humiling, paano ko naman matatanggihan? Ay, Pero, tengo una idea mejor. Usaré este dinero como dote para casarme contigo. ¿Qué te parece? Ay, pero may kunada Jiao Jiao. No se ponder furiosa conmigo. Ya me voy a casar contigo para vivir en el pueblo. ¿Por qué debería importarme ella? Like ko pasar con tutu. Es un viejo que ya tiene un pie en la tumba. ¿Se lo merece? Si me preguntas a mí, que su Jiao Jiao viva con él, creo que hacen buena pareja. Jajaja. Ay. Ay, ¿será que la viuda Jian nos está tomando el pelo? He acogido niños durante años y nadie ha sido tan problemático como ella. Dicen que esta niña trae mala suerte. Espero que no me contagie. Ya basta, no la esperaremos más. Llévensela de inmediato, ahora mismo. Wang Tiesu, si no fuera porque mi tío llegó a casa, ni siquiera sabría que estabas recogiendo a alguien. Lata dijo que volverá. Tengo que esperar, Lata. Su Jiao Jiao. Estás loca. Todo es por tu culpa, pequeña seductora. Ta, cuidado. Pinsalo ba yan? No tengo buena reputación. Si te quedas conmigo, la gente te señalar, realmente es dispuesta. Lata es buena persona, estoy dispuesta. No te me pegues, no me gustan los niños. Solo te ako porque me disestima, saito dava mi lamasta. Lilit. Di ahora en adelante, lo may ma'am. Kubayan. Ya tengo ma'am. Jian Meihuan, mataste a mi hermano, arruinaste mi compromiso y me robaste a mi hombre. Ahora traes a esta desgraciada. No mereces vivir en mi casa. Lárgate ya. Esta casa la construyó con tu hermano para cuidar de nuestra madre. Fisti Quine si ako di arimada, si mo es que ahora es tu casa. Mi hermano murió, la casa es de mi madre. Eres una maldición. Ni sueñes con recuperar la casa. Jiao Jiao, no puedes echar a Mei Juan. Ma'am. Ma'am, ¿por qué saliste? Hija, todos estos años Jiao Jiao y yo hemos sido una carga para ti. Si alguien debe irse, somos nosotras, esta es tu casa. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes ponerte de su lado y no del mío? Yo soy tu hija biológica. Si me quedo, ma'am si quedar sin hogar. Cállate, hay que tener conciencia. No me importa, hoy ella o yo, elige tú misma. Yuan Bao. Hindi es Yuan Bao. Ese hermano mayor de la familia Liu es una bestia. Ni siquiera le gusta a una chica que se ve normal. Escuché a la tía Liu decir que me arrepentí, y ya vinieron a buscarme. ¿De dónde voy a sacar a otra chica tan hermosa como Yuan Bao? Vaya, vaya. ¡Ay, qué mala suerte tienes! Lograste escapar, pero te encontré. Vamos, quédate quieta, Yuan Bao. Ma'am, pansi Olian, suelta di Yuan Bao. Inay.
Yuan Bao, Ikaf na bata ka. Yuan Bao, gumising ka, Yuan Bao. Tulungan niyo ako. Yuan Bao, gumising ka, tingnan mo si inay, wala. Wala na siyang hininga. Yuan Bao, tingnan mo si inay, Yuan Bao. Mabait si tita, hindi siya gaya ng sinasabi nila. Yehe, may nanay na ako, inay. Yuan Bao, tingnan mo si inay, tingnan mo si inay. Anong nangyari? Si Jiang Mijuan, inampon niya si Yuan Bao para lang may benta sa mas mataas na halaga. Nang mahuli ko at pigilan, pinatay niya ang bata. Fancy Olian, may konsensya ka pa ba? Nakikita ng langit ang ginagawa mo, hindi ka ba natatakot na mabalikan ka? Sino ba sa nayon ang hindi nakakaalam ng reputasyon mo? May dala kang pabigat, paano ka pa makakahanap ng lalaki? Kapitan, si Jiang Mijuan, hindi mabuti ang intensyon niya sa pag-ampon kay Yuan Bao. Ay, ang kawawa kong Yuan Bao. Kapitan, kailangan mo siyang panagutin. Kapitan, hindi ko ginawa yun. Kahit ano pa ang sabihin mo, sa kamay mo napahamak ang bata. Mga tao, hulihin niyo si Jiang Mijuan. Yuan Bao, ako ang nanay ni Yuan Bao, hindi kami pwedeng maghiwalay. Hulihin at dalhin siya. Amichuofo. Amituofo, ang mabuti ay may gantimpala, ang masama ay may parusa. Inay. Yuan Bao, gising ka na. Ang aking Yuan Bao. Yuan Bao, ano ba talaga ang nangyari? Si tita ang nagtulak sa akin. Pong Xiao Liang, Hindi ko sinasadya. dalan niyo siya. Ang mukha kao. Masakit pa ba? Halika, tayo na. Master, ikaw ang nagligtas sa amin. Bilang isang ina, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Luluhod ako sa harap mo. Tumayo ka, pakiusap. Amituofo, ang suwerte ay darating, ang langit ay nagbibigay ng biyaya, mabuti ang iyong puso, ang mabuting tao ay may mabuting gantimpala. Master. Yuan Bao. Simula ngayon, poprotektahan kita ng mabuti. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Maghiwalay na tayo ng bahay. Maghiwalay. Paano mo gusto maghati? May 2 kwarto sa bahay. Ikaw ang pumili, kami ni Yuan Bao ang titira sa natira. Bakit ko ibibigay sa iyo? Nasira ang kasal ko kapag pumunta ang mamamanhikan at nakita nilang kasama ko ang isang pilay na ma. Tanda, sino pang lalaki ang gustong pakasalan ako? Ikaw, napakawalang hiya mong anak. Inay, ayos ka lang ba? Hindi na ba pwedeng magsabi na totoo? Inay, titira si Lola kasama natin. Pag-isipan mong mabuti. Hirap na nga tayong pakainin ang sarili natin. Dadagdagan mo pa, baka magutom na naman tayo. Kaunti lang naman akong kumain, ibibigay ko ang pagkain ko kay inay at lola. Maghuhukay ako ng mga gulay sa gubat, alam ko kung alin ang nakakain, at kaya ko ring alagaan si Lol. Mabuting bata. Sige, simula ngayon, tayong 3 na ang magsasama.
Nakausap na natin ang punong barangay. Hiwalay na tayo ng tuluyan at kanya-kanya na tayo ng buhay. Inay, baka kailangan nating magsimula sa wala at mag-umpisa ulit. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko ay ang magkaroon ng mabuting manugang na gaya mo. Yuan Bao, baka mahirapan tayo sa pagsama sa akin. Natatakot ka ba? Basta kasama ko sina inay at lola, masaya ang bawat araw. Ay, umuulan. Inay, umuulan. Naku, napakagandang ulan nito. Yuan Bao. Inay, may tubig na tayo. Nga, may tubig na tayo. Tubig. So, Jiao, ano na naman ang palabas mo? Umulan, namangolekta ako ng tubig. May pikyal ang kabya? Sa bakuran ko bumabagsak ang ulan na yan. Ikaw mismo ang gumuhit ng hangganan, di ba? Ang hangganang ginuhit ko ay nasa lupa, pero ang ulan ay galing sa langit. Kung sino ang makasalo, sa kanya yon. Kung kaya mo, sabihan mo ang langit na huwag umulan. Masama ka, inaapi mo si inay. Anong nangyayari? Tingnan mo, pati ang langit, hindi na natutuwa sa ginagawa mo. Basta, punaw na ang palanggana kayo. Hay, ang tagal ko nang hindi nakakapag-shower. Ngayong gabi, makakapagbabad na rin ako sa wakas. Nakaka-relax isipin. Bakit may butas ang palanggana ko? Bakit may butas ang palanggana ko? Inyo. Tara na, Yuan Bao, uwi na tayo at paliliguan kita. Yuan Bao, tulungan mo muna akong punasan si Lola. Mabait na bata. Mainit-init na, di ba? Mainit. Maghilamos ka. Hay, ang Yuan Bao natin, mukhang madungis lang dati, pero pagkatapos malinisan, isa palang munting di. Lag. Dati, sabi ni Tia, kailangang itira ang tubig para sa kapatid ko. Sayang daw ang panghilamos. Simula ngayon, basta kasama mo ako, gagawin kitang maganda araw-araw. Sige, hawakan mo. Amoy maasim na ang damit mo, huwag mo nang isuot yan. Pero ito lang ang damit ni Yuan Bao. Mijuan, ito yung bagong damit na binili mo para sa akin dati. Inayos ko para kay Yuan Bao, ipasukat mo sa kanya. Inay, Hindi na rin naman ako nakakalabas, hindi ko na kailangan magandang tela. Ipasukat mo sa kanya, tingnan mo kung kasya. Gawan ko rin siyang sapatos. Tamang-tama lang. salamat po, Lola. Salamat po, Inay. Inay, sabi ng doktor, magagamot pa ang binti niyo. Kapag kumita na ako sa pagbibenta ng tubig, ipapagamot natin yan na maayos. Sige, Nabidi.
Babae pa ang gustong kumita ng pera, nangangarak ka yata. Hoy, bilisan nyo, nagbibenta na ng tubig ang pamilya ni Mijuan. Hey, Maywan. Why? Sabi nila, sa laki ng Huangtu Village, sa inyo lang umulan. Ang swerte mo naman talaga. Si Mijuan ay maganda at mabait, kaya kinahabagan siya ng langit. Haha, tama yan. Mijuan, magkano ang benta mo sa tubig? Alam naman nating lahat na napakahalaga na ng tubig ngayon. Ang malinis na tubig ulan ay napakabihira. Tama, nararapat lang na ibenta mo ito ng mahal. Noong isang araw, bumili ako ng tubig sa kabilang baryo. 5 kilong milit ang kapalit ng kalahat. ING Balde. Naubos na ang laman ng lalagyan namin ng bigas. Pero kaya pa nating magutom ng ilang beses. Hindi tayo mabubuhay ng isang araw na walang tubig. Kahit mahal, kailangan nating tanggapin. Mijuan, sabihin mo na ang presyo. Ang tubig namin. Mijuan, totoo bang 3 kilong milit lang ang isang balde ng tubig? Maywan, hindi ka BA nagbabayro? May ganyan pa bang kamurang tubig ngayon? Palagi niyo akong tinutulungan. Lahat ng iyon ay nakatatak sa puso ni Mijuan. Pero Mijuan, lugi ka naman sa presyong yan. Kahit sa amin umulan, ang tubig na ito ay yaman ng buong Huangtu Village. Nahihiya na nga ako sa presyong ito. Pero si Mijuan ay may matatanda at bata na kailangang pakainin. Kung hindi lang dahil doon, kahit 1 kilomilit ay hindi ako kukuha sa inyo. Oh, si Mayuan talaga. Ang kabutihan mo, hindi namin malilimutan. Mijuan, tiyak na pagpapalain ka. Halika, dalhin mo na ang balde. CJ. Inay, may nagnanakaw ng tubig. Inay, may nagnanakaw ng tubig. Sabi mo kanina, si Yuan Bao ang kumuha ng tubig na ito, di ba? Ako ang tiyahin ni Yuan Bao, kaya wala namang masama kung kukuha ako ng tubig na kinuha ng pamangkin. Kao. Pansya ulian, muntik mo nang mapatay ang anak kong si Yuan Bao. May gana ka pa gumamit ng tubig namin? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi mo ako hinabol noong araw na yon, hindi sana natumba si Yuan Bao. Sa madaling salita, may pananagutan ka rin. Ang punong baryo, ako lang ang pinatawan ng parusa, hindi pa nga kita napapanagot. Kailangan mo akong bayaran ngayon. Hoy, anong ginagawa mo? Ano ba? Akin na, yan. Inay, Aray, salot ka talaga, pinapahamak mo ako. Aray ang tiyan ko. nakita nating lahat kung sino ang nagtulak sa kanino. Pansya ulian, bakit ka naninira ng kapwa? Kung hindi mo ako sinungitan, matutumba ba ako? Sinasabi ko sa iyo, buntis ako. Paano kung mapahamak ako dahil sa pagkakabagsak ko? Kailangan mo akong bayaran ng kahit 3 balde ng kubik. ING, 5. Yuan Bao, may utang ka pa kay Loties Hu mula sa kabilang baryo. Akala ko ay naawa ang langit sa atin at binigyan tayo ng ulan para makabayad tayo ng utang. Hindi ko inakalang dahil lang ito sa wala tayong lalaki sa bahay. Inay, huwag kang malungkot. Magtatrabaho si Yuan Bao para makabayad ng utang at sasamahan kita. Bakit ang hirap ng buhay nating mag-ina? Umiyak? Ah! Ito. Ito ay tubig na pampaligtas ng buhay. Pansya ulian, sobra kana. Iniisip ni Mijuan ang ikabubuhay ng buong baryo. Hindi natin hahayaang apihin siya. Hindi, ano ang ginagawa ninyo? Hindi, ano ang ginagawa ninyo? Pansya ulian, napakalupit mo dahil ipinagbili mo ang sarili mong pamangkin. Sino sa baryo ang hindi nakakaalam yan? Ngayong may tubig na ang pamilya ni Yuan Bao, nagpapanggap ka pang biktima. Wala ka na bang hiya? Walang lalaki sa pamilya ni Mijuan, kaya kaming mga kapitbahay ang sumusuporta sa kanya. Kayong mga lalaki, nabighani kayo ng babaeng ito kaya ninyo siya kinakampihan. Hindi lang namin matanggap na ng api ka. Ilabas niyo siya rito. Aray, bitawan niyo ako. Aray, huwag niyo akong hawakan. Diyos ko, inaalipusta ninyo ang isang buntis. Bitawan niyo ako, magbabayad kayong lahat. Salamat sa inyong lahat. Tunay ngang mas mahalaga ang kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Halina. Salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat din si Yuan Bao sa inyong mga tiyuhin. Mijuan, hanggat nandito kami, walang makakaapi sa iyo. Dahil napakabuti ninyo sa akin, gusto ko ring magpasalamat. Ganito na lang, babawasan ko ng kalahating kilong bigas ang presyo ng bawat balde ng tubig. Naku, napakabuti mo talaga, Mijuan. Hinding-hindi namin malilimutan ang kabutihan mo. Sige ito ang bald. DBA? Mga hangal talaga kayo.
Pinoprotektahan ninyo si Jiang Mijuan, pero gusto lang kayong linlangin ng babaeng iyan. Jiao, ano ang ibig mong sabihin? Akala ninyo ba ay bakit ang mura na ibinebenta niyang tubig? Dahil maruming tubig ang ibinebenta niya. Ano ang pinagsasasabi mo? Mas malinis pa ito kaysa sa tubig sa balon ng kabilang baryo. Nakita ko mismo, ginamit niya ang pinaghugasan niya ng katawan at ibinenta ito. Ibinibigay ninyo ang lahat sa kanya, pero itinuturing lang niya kayong mga tanga. Oy, ano? Huwag kang maninira. May ebidensya ako. Buhok lang iyon. Jiang Mijuan, ipinagbili mo ang tubig na pinagpaliguan mo sa mga lalaki, dinumisan mo ang dangal N. Jeep Hemalang Su, dapat kaling ilibag asay kawayang kalungan. Mijuan, paano mo ito may paliliwanag? Tama, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon din. Paano mo nagawang saktan ako? So Jiao, kaya kong tiisin ang pagiging makasarili, tamad at mapusok mo. Pero ang tubig na ito ay pampaligtas buhay ng mga taga-nayon. Paano mo nagawang pakialaman ito? Ikaw ang gumawa nito para kumita ng pera. Kailangan kong buhayin ang nanay ko at si Yuan Bao, kaya kailangan ko ng pera, pero hindi ako gagamit ng maruming paraan para lang kumita. Mga kababayan, wala talaga akong alam tungkol sa tubig na iyon. Dahil nadumihan ang tubig, hindi na ito dapat ibenta. Ganito na lang, ibibigay ko na lang ang tubig sa inyong lahat. Bagamat hindi na ito mainam pa rin itong pandilig sa mga pananim. Mijuan, totoo ba ang sinasabi mo? Sa sitwasyon natin ngayon, kahit tubig sa kanal, kailangan natin kunin, hindi lang tubig na pinagpa-liguan. Tama Zia. Mijuan, kilala namin ang pagkatao mo, naniniwala kami sa iyo. Ang bagay na ito, sigurado kaming wala kang kinalaman. Hindi rin namin hahayaang malugi ka, bibilhin namin ang tubig na ito, heto ang bigas. Nabaliw na ba kayong lahat, Jiang Mijuan? Hindi ako maniniwalang walang makakapigil sa iyo. Diyos ko, kayong mga lalaki, nag-agawan kayo sa tubig na pinagpaliguan ni Jiang Mijuan. Naku, nabalitaan ko pa naman na mahilig lumandi itong si Jiang Mijuan. Baka naman may relasyon siya. Sa inyong lahat. Ano ba? Akin ang bigas na ito. Kahit mamatay ako sa uhaw ngayon, hindi ako inom ng kahit isang patak ng tubig mula sa babaeng ito. Sarah, Ngayon, hindi kami magsasama sa isang lugar. Tara na. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Jiang Mijuan, kung hindi mo ako painumin, hindi mo rin makukuha ang kikitain mo. Bahala na kung sira tayong lahat. Yang Mayon, magsali ka pa kahit may tubig ka, hindi mo rin maibebenta at ngayon kinamumukhiang. Na ng lahat, tingnan natin kung paano ka pa mananatili sa nayong ito. Noong hiniwalayan ka ni Luo Tiesu at lumuhod ka para magmakaawa, hindi ka ba nahiya sa harap ng mga taga-nayon? Matuwid ang pamumuhay ko, wala akong dapat ikahiya. Babae ka, tatahin ko ang bibig mo. Ano ba? Anong ginagawa nyo? Ikaw na walang utang na loob, dapat nilunod na kita noong ipinanganak ka, para sumama ka na sa amatay mong ina. Huwag mo hawakan ang anak ko. Jiang Mayuan, zinaktan mo ako, ha? Jiao, tulungan mo ako, magbugin natin siya hanggang mamatay. Patayin mo siya. Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. May tao ba rito? Tulungan niyo ang nanay ko, kailangan ko siyang iligtas. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Pag-usapan natin ng maayos. Bakit kailangan manakit? Salamat. Hindi pa tapos ang mga lalaki sa nayon, nakahanap ka na agad ng tagalabas. Bakit ba nagkaroon ng baing katulad mo sa nayon namin? Kaya pala gusto mo nang humiwalay ng bahay, may kinakasama ka na palang iba, nakakadiri. Bakit nyo naman basta-basta pinaparatangan? Sa suot nyo pa lang, halatang mataas ang katayuan nyo. Itong si Jiang Mijuan, siguro ay kabit nyo lang sa labas. Hindi nyo lang maipagsigawan, alam na namin yan, ha 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 ha. KKO. Kuya, mabuti lang ang loob niya kaya niya ako inalalayan. Tapos ngayon, pinagbibintangan niyo kami. Marami pang ibang lalaki sa nayon ang tumulong sa akin. Bakit hindi niyo sila pinagsasabihan? Dati yun, pinagbigyan ka lang namin. Sa tingin ko, alam niyo lang na kapag nagalit ang mga lalaking tulad niyo, nananakit kayo ng mga ihina. Jiang Mijuan, hindi ka na nga nahiya, ipinagmamalaki mo pa. Sigurado kang naloko mo ang kuya kayo nung buhay pa siya. Ay tapat sa akin hanggang sa huling hininga niya. Ano, naiinis ka na ba?
Papatulan talaga kita. Oy. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Ano ang nangyayari rito? Direktor siya. Isang malaking karangalan ang pagbisita nyo sa aming nayon. Sino ito? Magpapakilala ako ng formal. Ako si Director Xia mula sa Research Institute ng China. Nandito ako dahil sa ulan na ito. Kumusta? Direktor Xia, ako si Jiang Mijuan. Tawagin niyo na lang akong Xia o Jiang. Sos, mga kalapating mababa ang lipad. Ang galing pang magkunwari. Xiao Jiang, tingnan kayo na ang tubig sa balda. Teka, pamilya ang pangalan ng institusyong binanggit niya. Bibilhin namin ang lahat ng tubig na ito. Dahil limitado ang pondo ng aming institute, pwede bang 20 yuan bawat balde? 20? Nababaliw na ba kayo? Siguro ay ginayuman na siya ng babaeng ito. Eno bang alam na ya? 15 taon ng tuyot ang hilaga. Ang pag-ulan na ito ay napakahalaga para sa pananaliksik. Pero marumi na ang tubig na ito, hindi na magagamit. Ayos lang, hindi mahalaga yun sa pananaliksik namin. Halika, Xiao Jiang, kunin mo na ito. Halika, Xiao Jiang, tanggapin mo na. Maraming salamat sa pakikipagtulungan nyo. Ha. Yuan Bao. Nay, may pera na tayo. Magkakapit-bahay lang tayo. Bakit sa bahay lang niya umulan? Salamat sa swerteng dala ni Yuan Bao. Ha. Sahish, isakay nyo na ang lahat ng tubig sa sasakyan. Xiao Jiang, may itatanong lang ako. May bata ba rito na ang pangalan ay Yuan Bao? Naisan siya? Hinahanap niya si Yuan Bao. Naalala ko na. Research Institute in China. Hindi ba ado nagtatrabaho si Kuya Yinhai? Kilanayo S.I. Jinhai? Ako ang hipak ni Yinhai. Si Jinhai na napakabait at tapat. May ganito palang mga kamag-anak na mapanuri. Ito ang pensyon ni Jinhai. 2,000 yuan. 2,000. Salamat. Sandali lang. Bilhin ni Jinhai bago siya pumanaw. Dapat ibigay ang perang ito ng personal sa anak N. Ayang sa Yuan Bao. Nasaan na si Yuan Bao ngayon? Tito, ako si Yuan Bao. Kilala mo ang tatay ko. Ikaw, hindi ba ikaw ang anak ni Xiao Jiang? Ayaw na sa akin ni tita, si nanay ang nagligtas sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ba, leader, huwag kang makinig sa sinasabi ng batang ito. Ako ang tunay niyang kita. Paano ko siya itatakwil? Nagadrama lang ang bata dahil gusto niyang tumakas. Dinala lang siya ng biyudang si Jiang para maglaro sa kanila. Yuvika una ziya agad. Pansiaulian, noong gusto mong ibigay si Yuan Bao sa lalaking walang asawa, bakit hindi mo sinabi ah? Ano? Ibebenta ang anak ng isang bayani sa isang lalaking walang asawa. Leader, hindi po. Huwag kang makinig sa paninirang puri niya. Sinong naninirang puri? May hawak akong sertipiko ng pag-aampon mula sa kapitan ng nayon. Kayang patunayan ng buong nayon. Akin na, yan. Wala na ang patunay, si Yuan Bao ang tunay kong pamangkin. Tara na, Yuan Bao, umuwi na tayo. Ayoko, gusto ko si nanay. Mali ang nakuha ko, tissue sa banyo ang nakuha ko. Ito ang sertipiko ng kapitan. Babay ka, idinadamay mo ako. Para mailigtas si Yuan Bao, nangutang ako sa pamilya ni Luo Tiesu sa kabilang nayon. Ngayong gusto mo siyang kunin, hindi ganoon kadali yun. Oi, ikaw mismo ang nagsabay kanina na inutang mo ang prong pambalay kay Yuan Bao. Kung babayaran lang natin ang utang kay Luo Tiesu. Hindi ba mapapesa niyo na yulit sa Yuan Bao? Ay, ang talino montag talaga, yaw. Ngayon, dahil sa biyudang si Jiang, nagkakagulo ang pamilya ni Luo. Siguradong mas tatanggapin nila ang pera ko. Jiang Mai Yuan, may sasabihin ka PABA?
Yuan Bao, tara na, umuwi na tayo sa tita mo. Tara. Nanay, hanggat nandito si nanay, walang makakakuha sa iyo. Hoy Jiang Mijuan, namatayan ka ng asawa at hindi ka makabuo, kaya nagnanakaw ka ng anak na iba. Hinding-hindi. Ibigay mo sa akin si Yuan Bao. Ibigay mo. Bitawan, akin na. Tama na. Nagbuwis ng buhay si Jinhai para sa bayan. Hindi namin hahayaang apihin ang anak niya. Wala kayong respeto sa batas. Ayon sa batas ng ating bansa, ang sinumang mag-abuso sa anak ng isang bayani ay makukulong ng hindi bababa sa 0 taon. Sige, dawan na siya. Yuan Bao. Ako ang tunay mong tita, pamilya tayo. Yuan Bao, ipagtanggol mo naman ako, ha? Yuan Bao, anak, ako ang bahala sa iyo. Sabihin mo sa tito, kanino mo gustong sumama? Tito, hindi na ba talaga makakauwi si tatay? Yuan Bao, anak, nagbuwis ng buhay ang tatay mo para sa bayan. Isa siyang dakilang bayani. Miss na miss ko na siya. Yuan Bao, ang tatay mo ay naging bituin na sa langit. Sa tuwing titingala ka, makikita mo siya. Sa ganito, hindi na kayo magkakahiwalay kailanman. Nay, totoo ba ang sinasabi mo? Nangangako si nanay sa iyo. Simula ngayon, sasamahan kitang tumingin ng mga bituin araw-araw. Ang bait talaga ni nanay, gusto ni Yuan Bao na laging kasama si nanay. Mukhang nakapili na si Yuan Bao para sa sarili niya. Pinuno, ang babaeng ito ay sanay magsinungaling at manlinlang ng mga bata. Isa lang siyang babae, kapag sumama si Yuan Bao sa kanya, maliligaw lang siya ng landas. Tumahimik ka. Sa tingin ko, ikaw ang puro dumi ang sinasabi, nakakadiri pakinggan. Kung sumama si Yuan Bao sa iyo, doon siya masisira. Ano pang hinihintay ninyo? Halika, dalhin niyo siya rito. Hoy, hindi niyo ako pwedeng dalhin. Empleyado ako ng supply and marketing cooperative. Kailangan ko, pang bumalik sa trabaho. Gusto mo pang magtrabaho? Bumalik ka na lang at magsulat ng report. Sarili mo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Xiao Jiang, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang batang si Yuan Bao. Anak ko si Yuan Bao, paglaki niya, ibibigay ko sa kanya ang perang ito ng buong buo. Sige. Saish, gabi na rin. Babalik na muna kami para mag-eksperimento. Pinuno, napakalayo na nilakbay niyo. Hindi kayo pwedeng umalis na lang ng ganito. Walang modo ang hipag ko. Hindi ko kayang gumawa ng ganyang kawalang galang. Bakit hindi na lang kayo kumain na simpleng merienda sa amin? Hindi na. Halika na. Ay, Kuya Tizu, bakit ka nandito? Tizhu, alam kong hindi mo ako kayang iwan, misting kita. Ay, Taizhu. Jiang Mijuan, naglakas loob kang sirain ang plano ko, hindi tayo tapos. Lola, bakit ka umiiyak? Nay, Napapasalamat lang kayo, opo. Sa buhay kong ito, napakaswerte ko na magkaroon ng mabuting manugang at apo na tulad ninyo. Siguro ay marami akong nagawang mabuti sa nakaraang buhay ko. Nay, mas magandang buhay pa ang darating. Sabi ng doktor, hindi naman permanente ang kondisyon ng binti mo. Basta regular ang herbal bath, may pag-asa ka pang makalakad. Ngayong may wheelchair na, kaya ko na ring bumaba ng kama para tumulong sa inyo. Contento na kayo sa ganito. Huwag nyo nang sayangin ang pera nyo sa akin. Sabi nga, ang matanda sa bahay ay parang kayamanan. Masaya kaming lahat kapag maayos ang kalagayan ni Lola.
Nay, tutulungan kitang magtrabaho para maipagamot ang binti ni Lola. Mabuting bata. Mabuting bata. Matagal nang walang ulan, tuyot na ang gubat, lalo na ang mga halamang gamot na pwedeng ibenta. Nay, gamot ba ito? Hindi. Nay, ito ba? Maghahanap pa ako. Tuwing lumalapit si Yuan Bao, nawawala ang pagod ko. Mukhang hindi lang siya ang aking munting swerte, kundi ang aking munting anghel. Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao. Halika rito, tingnan ko kung nasaktan ka ba. Inay, tingnan mo kung ano ang nakuha ko. Ang ganda naman ng batong ito. Para sa iyo, Inay. Naku, salamat Yuan Bao. Gustong gusto ko ito. Ano, gawin nating heirloom ng pamilya natin ang batong ito. CJ. Halika Yuan Bao, susuklayan kita. Dati sa bahay ni tita, walang nagtatali ng buhok ko. Simula ngayon, habang kasama mo si Inay, araw-araw kitang lalagyan ng magagandang tirintas. Ang bait ni Inay sa akin, magiging mas mabait ako kay Inay. Ay, may wood. Inay, bakit hindi gumagalaw ang wood na ito? Mali ba ang nakita ko? Ugat ba ito? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Marami pa nito sa lupa. Aray. Kakaiba, ano kaya ito? Oh, naubos mo na agad ang pera. Maghihirap na naman tayo. Bakit hindi ka na lang mangakit ng lalaki? Ang mga butong kinakain mo, ako ang bumili niyan, di ba? Pinapayuhan kitang intindihin muna ang sarili mo bago maubos ang ipon ko at ikaw ang mapilitang man. Giakit ng lalaki. Pew. Akala mo ba katulad mo, AKO? Ako ay isang disente at dalagang-dalaga pa. Marami ang gustong pakasalan ako, hindi tulad mo na lagi. Ang naghahabol sa mga lalaki. Lumabas na ang balat ng buto sa linya mo. Ikaw ang nagyuros as akin, na magwas. Inay. Oh. NYTO? Inay, ito ang odd halaman na nakita ni Yuan Bao sa bundok. Nagustuhan ko kaya dinala ko rito. Patingging gahalika. Oh. Ah. Noong nabubuhay pa ang nanay ko, sinabi niya sa akin. Dito sa Nayonahuang 2 may tumutubong mamahaling halamang gamot dati. Ano nabiyayain? Ah, cordyceps. Ang isang onsa nito ay nagkakahalagang libo-libo. Sinasabing halaman nito pero mukhang wood. Ito kaya yon? Cordyceps. Ha ha ha. Yuan Bao, ikaw talaga ang swerte ng inay. Dadalhin ko ito sa bayan para ibenta, para may pampagamot na tayo sa binti mo. Sasama ako kay inay. Yuan Bao, samahan mo na lang si Lola sa bahay. Naku, hayaan mo na siyang sumama. Simula nang dumating si Yuan Bao, lahat ng bagay ay nagiging maayos.
Kapag kasama mo siya, tiyak na magiging matagumpay ang pagtitinda mo. Inay. Sige, isasama kita. Halikayo, tingnan ninyo ang tunay na cordyceps. Pinsan, naku, nalaman ni Jintao na nawalan ako ng trabaho at gusto na niya akong hiwalayan. Ngayong nagadalang tao ako, paano na ako mabubuhay kung maghihiwalay kami? Pinsan, Puro ka na lang abala sa yakin. Pinsan, pinsan, nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako, nagmamakaawa ako. halina kayo, bumili ng tunay na winter worm grass. Babay. Ano? Ay hindi sila, yung dalawang babae, yung malaki at maliit, sila ang nagdala sa akin sa ganitong S. It was yun. Pinsan, kailangan mo akong ipagtanggol, pinsan. Gusto niyo biyain. Tumayo kayong lahat. Nakatanggap kami ng report na may nagbebenta ng peking winter worm grass sa palengke ng Gugu. Lo sa kayusan. Gatauhan, dalhin nyo sila. Tunay na gamot ang ibinebenta namin, hindi kami nagsisinungaling, huwag mong hawakan ang anak ko. Inay, gusto ko si Inay. Bitawan niyo ang nanay ko, bitawan niyo siya. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Tito Xia, iligtas mo ang nanay ko. Ayos lang si Inay, Yuan Bao, huwag kang umiyak. Sa tuwing nakikita ko kayong magina, laging ganyan ang kalagayan nyo. Pasensya na, Director Xia, nakakahiya sa inyo. Xiao Jiang, huwag kang nagalawa. Ang nangyari ngayon, report ko ito sa organisasyon pagbalik ko. Ang panwayin na yan, maghintay lang siya ng parusa. Aba, Xiao Jiang, itong mga worm grass at mga gamot na ito, bibilhin na namin lahat. Tingnan mo, 8,000 yuan, AOSBA? 8,000. 8,000, Jixet, ito. Alam kong hindi kalakihan ang 8,000, pero kapos talaga sa pondo ang aming research institute. Hindi, masyadong malaki ang 8,000. Nadurog na ang mga worm grass namin, hindi ito nagkakahalaga ng ganyan, hay. Huwag kang mag-alala, nandito ang mga eksperto namin. Kahit nadurog ang mga worm grass na ito, may silbi pa rin ang mga ito. Halika, heto ang 8,000, kunin mo, bilangin mo. Hindi na kailangang bilangin, nagtitiwala ako sa inyo. Inay, yumaman na tayo. Dahil lahat yan kay Yuan Bao. Ay, itong bato. Amin ang batong ito. Xiao Jiang, pwede mo bang ibenta sa akin ang batong ito sa halagang 10,000? 10,000. Jixet, kakabigay niyo lang ng 8,000 para sa mga gamot, masyadong magastos ang 10,000. Hindi ito ordinaryong bato. Tiningnan ko kanina, malaki ang posibilidad na isa itong meteorite. Hindi matatawaran ang halaga nito. Xiao Jiang, pwede mo bang ibenta sa akin? Ang swerte naman ng babaeng yan. Nga, paano siya nakapulot ng meteorite at yumaman ng ganun-ganun lang? Hindi nga nagkamali, si Yuan Bao ay isang swerteng bata, kahit anong batong mapulot niya ay nagiging mamahaling meteorite. Director Xia, hindi namin ibebenta ang batong ito. Director Xia, hindi namin ibebenta ang batong ito. Inay, Hindi ibebenta. Xiao Jiang, baka mali ang narinig mo? 10,000 ang sinasabi ko. 10,000 ito. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Xiao Jiang. Ang 10,000 ito ay sapat na pambili ng bahay sa bayan. Sobra pa nga. Huwag kang mag-alala, walang mag-aalok ng mas mataas kaysa sa akin. Director Xia, hindi ito tungkol sa pera, ang batong ito ay regalo ng anak ko sa akin. Napagkasunduan naming ituring itong pamana ng pamilya, kaya kahit magkano pa ang ialok nyo, hindi. Amin ito ibebenta.
Yuan Bao, kailangan pa nating pumunta sa bayan para bumili ng gamot para kay Lola. Kung hindi tayo alis ngayon, hindi na tayo makakahabol sa pag-uwi. Anong gamot ba ang bibilhin nyo at kailangan pang pumunta sa bayan? May sakit sa binti ang nanay ko, kailangan ng dusong sa reseta. Nagpunta na ako sa ilang botika rito, pero karaniwan lang ang kalidad ng dusong nila. Kaya naisip naming sumubok sa bayan. Naku, bakit kailangan pang maging komplikado? Ang Research Institute namin ay may sariling base para sa pagpapalaki ng halamang gamot. May stock kami ng dusong. Sumama kayo sa akin para kunin ito. Talaga? Maraming salamat po. Pero Direktor Xia, magkasundo muna tayo kung magkano ang presyo. Babayaran namin, hindi namin ito. Pagpapalit sa bato. Naku, Xiao Jiang, napakagaling mo talagang makipag-usap. Suspendido ka na sa trabaho mo bilang head ng seguridad. Umuwi ka at magmuni-muni. Pinuno, alam ko pong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng pagkakataong magbago. Pinuno, Pinuno. Xiao Jiang, kailangan ko nang ibigay ang caterpillar, fumus na ito sa doktor para sa gamot. Ang dusong na kailangan nyo, umakyat lang kayo sa ikalawang palapag. Nasa warehouse, 66 yon. Kumuha na lang kayo kung gaano, karami ang kailangan nyo. Salamat Direktor Xia, titimbangin ko muna bago ko bayaran. Ay katalaga. Kaya pala matagal na kayong magkasabwat dahil sa inyo nasuspinde ako. Ang dalawang ito, nagtutulungan para manira ng buhay. Ang sarap ng buhay nila ah. Bakit? Ayan, dito lang iyon. Tingnan natin kung sino ang malas. Mali yata ang napuntahan natin. Sigurado ako rito. Huwag. Ito. Sino kayo? Paano kayo nakapasok sa lihim na warehouse ng Research Institute? Lihim na warehouse. Kayo pala ang dalawang ito. Napakatapang nyo ah. Mga tao, hulihin nyo sila. May pagkakamali yata. Inutusan kami ni Direktor Xia na kumuha ng dusong. Oh, Director Xia? Siya pala ang nagyudos sa inyong pumasak para manira? Sabihin nyo, ano ang masama ninyong balak sa pakikipagsabwatan sa kanya? Isang suspendidong head ng seguridad. Ang yabang mo ay. Director Chia, buti naman dumating kayo. Hindi ko na kailangang hanapin pa kayo. Panwaya, hindi BA, suspendido ka na? Bakit nandito ka pa? Director Chia, may gana ka pang mag-alala sa akin. Sabi ng mag-inang ito, kayo raw ang nag-utos sa kanila na pumasok. Kung totoo man o hindi, seryosong bagay ito, huwag kang basta-basta magbibintang. Xiao Jiang, hindi ba sabi ko pumunta ka sa warehouse 66? Bakit ka nandito? Warehouse 66 ang pinuntahan namin ito. ITOM Base 99. Isa sa pinakamahalagang laboratorio ng Research Institute. Laboratorio. Hindi maaari, ikaw ang nag-frame sa amin. Hoy, si Director Chia ang nagpasok sa inyong dalawa rito. Ngayon, naglakas lupa kayong pagbintangan ako. Director Chia, mukhang kailangan ko nang i-report ang insidenteng ito sa mga nakakataas. Aha. Tingnan mo, magay na lang sila. Siguro naman hindi nila sinasadya. Pero sinira nila ang nag-isang natitirang, sinaunang buto ng Lotus. Para mapatubo ang buto, ang lahat ng eksperto sa Research Institute ay nagbuhos ng napakaraming pagod para makagawa ng ganitong kapaligiran. Ngayong patay na ang buto, Director Chia, hindi mo maitatanggi ang iyong pananagutan. Ayaw. Inay, nahanap ko na ang buto. Ayos na ba ang lahat? Ay, tumubo ang buto. Paano nangyari ito? Iro. Aray, tumubo ang buto, aray. Hindi nyo pa ba siya pakakawalan? Hey Naku,
Inay. Ayos na ba si inay? Sinubukan namin ang libo-libong paraan, pero hindi namin mapatubo ang buto ng lotus na iyon. Xiao Jiang, ano ba talaga ang ginawa niyo rito? Hindi sinasadyang nahulog lang namin ito sa basket at nadikita ng kaunting lupa mula sa bundok. Ito, ganun lang? Ganoon lang. Ang mga buto ay dapat itinatanim sa lupa. Tingnan montak, itinuring naming kayamanan ang butong ito. At sinikip naming gumawa ang perpektong kapaligiran para sa pablokin ito. Hindi ko akalain na ang pinakakailangan ng butong ito ay ang natural na kapaligiran. Xiao Jiang, maraming salamat talaga. Dapat mong pasalamatan si Yuan Bao. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Haha, ay naku, si Yuan Bao ay isang mabuting bata. O nga pala, ano pang mga gamot ang kailangan nyo? Sa akin na namin Maha SA Research Institute. Salamat, Director Xia. Kayo ang aming mga bayani. Huwag nyo na kaming tanggihan ngayon. Hoy, saan ka pupunta? Panweye, marahil ay hindi mo pa alam na may bago kaming CCTV camera sa pasilyo ng aming Research Institute. Jiao Jia, yung ipapakilala ko sa iyong lalaki, dumating na siya. Halika, pasok ka. Halika, maupo ka. Maupo ka, maupo. Maagang namatay ang aking mga magulang at ang hiling nila bago sila pumanaw ay magpakasal na ako ad. Kaya gusto ko na rin magpakasal agad. Kingming, ganon din ang inisip ko. Tara na naman, Teo. Pero ang luma naming bahay ay sira-sira na, natatakot akong mapahiya ka kapag doon ka tumira. Ayos lang, pwede kang tumira sa bahay kayo. Malawak ang bahay ko, at malaki rin ang kama. Pero kung titira ako sa bahay mo, baka isipin ng ibang tao na ako ay nakikipisan lang. Paano ko haharapin ang aking mga ninuno? Si Gu Qingming ay nakapagtapos na high school, isang intelektual. Maganda ang kanyang kinabukasan, napakaswerte mo na nagustuhan ka niya. Dapat mong gabihin ang pagkakataon. Kung gayon, maaari kong gamitin ang bahay na ito bilang dot. Pagdating keng panahon, ang bahay na ito ay ipsilon magiging sa ipsilon na. Kasalanan lahat ito ni na Jiang Mijuan at Yuan Bao, mga malas na yon. Galit na galit sa akin ang pinsan ko, at gusto na akong hiwalayan ni Jintao. Hindi ko na kaya, hindi ko hayaang maging masaya kayong lahat. Kuya Qingming, hanggang sa muli, bye-bye. Sino ang sinusubukan mong takutin? Nakauhalsar ka lang, kailangan mo pa bang ipagmalaki kang kahit saan? Yao, si Pea ang Xiaolian ay psilon kayang ibigay ang sarili niyang pamangkin sa iba, hindi siya mabuting kte. Eyo, hindi muntak dapat pagkatiwalaan ang mga ipinapakilala niya sa iyo. Kuya Qingming, siya ay edukado at mabuti ang pakikitungo sa akin. Hindi siya katulad ang gaya bastos na probinsyanong ipinakilala mo sa akin nun. Ayaw mo biya kang makiting masaya? Anak kita, paano ko hindi gugustuhin ang ikabubuti mo? Mula nang pumasok si Jiang Maiwan sa pamilyang Kito, kampi ka na sa kanya. Zino ang maniniwala sa sinasabi muntak? Nagivale na tayo ang getirahan, kaya kanya-kanya na tayo, huwag na tayong magdamayan. Ere. Lola, nakauwi na ako. Inay. Hay. Anong kasalan ba ang nagawa ko para magkaroon na ganito kasakit sa ulong anak? Sino namang ginang magtatangkang manakit sa sarili niyang anak? Ang mga anak ay may sariling tadhana, dapat hayaan siyang magdesisyon para sa sarili niyang buhay. Kung sana ay kalahati lang ang gay pagiging matino muntak ang takle ni Yao, hindi ako makalala ng gay. Ano ito? Minsan, mas mabisang guro ang karanasan kaysa sa salita. Lalaki rin siya, dapat mo na siyang hayaan. Sige na andya. Lola, huwag kang umiyak, may binili kaming magandang bagay ni nanay para sa iyo. Talaga? Ipakita niyo nga sa akin. Ibigay mo kay Lola. Naku, ay tiyo ang tubig na nakakaligtas ang buhay. Huwag niyo itong sangin, ipanchuhugas kayo lang sa pa. Ayos lang yan, inay. Ang tubig na ito ay para sa mga binti mo at para gumaling ka. Huwag kang mag-alala, marami pa tayo nito.
Natatakot lang ako na baka masayang lang ang pagod niyo. Lola, hindi yan mangyayari. Siguradong gagaling ang mga binti mo. Parang may nararamdaman na ako sa mga binti kao. Lola, nakakalakad ka na. Salamat sa inyo ang ginanay muntag. Hindi kayo akalain na makakataw pa ako muli sa buhay na ay tiyo. Inay, mabuting balita ito. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako, masaya lang. Naku, bagay na bagay talaga sila. Parang pinabukon na jetada na, hindi ba? Oh. Tara na sa kwarto ng bagong kasal. Tara. Inay, nandito pa rin kami ni Yuan Bao para sa iyo. Aalagaan namin ni Yuan Bao si Lola ng mabuti. Mijuan, maari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Inay, ano po yun? Ang MJ anak ay tunay na kayamanan ng isang ina. Ang pagpapakasal ang pinakamahalagang kiyukto sa buhay niya. Nagburda si nanay ng isang pairs nung unan. Gusto niyang iregalo kay Jiao Jiao para sa kasal nito. Pwede mo bang ihatid ito para sa akin? Ipaubaya mo na sa akin. Hindi ba't ikaw ang nagpumilit na ipakilala ko kay Su Jiao Jiao noon? Bakit? Nagsiselos ka na ba ngayon? Nang makita kitang pakasalan siya, hindi ako natuwa. Ngayong alam mo na kung paano ang pakiramdam na kasama ko ang anak natin si Yao Zu at ang hangal na. Si Jintao, alam mo na kung ano ang nararamdaman ko. Noong nagkaproblema ang nanay mo, dinala ka ng tatay mo palayo at iniwan mo akong buntis ito. Kailangan ka talagang gumanapin kita tayo para sa ating si Yao Zu. Tama na. Ay. Tungkol kay Yuan Bao, hindi ka ba pinahirapan ni Jintao? Huwag mo na itanong, muntik na niya akong hiwalayan. Kung hindi dahil sa pagbabanta kung magpapakamatig ang bato na sa sinapipi ng kaw, matagaw na niya akong pinalayas. Ngayon, panay ang girap niya sa akin, na inisiya sa bawat galaw kao. Pagod na ako. Hay. Sige na, tiisin mo muna ng kaunti. Inaayos na ang mga papeles para sa paglilipat ng bahay ni Su Jiao Jiao. Tinanong ko ang kapitan ng baryo, sabi niya matatapos daw ito ngayong buwan. Dapat bilisan mo, ayaw ko makita na pakapanganak ang anak natin, iba ang tatawagin niyang tatay. Sige na anak, maghintay ka pa ng kaunti sa tatay mo. Kapag nakuha na ni tatay ang bahay ni Su Jiao Jiao ng tuluyan, magiging buo na tayong pamilya habang buhay, hindi na tayo maghihiwalay. Loko ka, bakit hindi ka na nagmamataling pumalik para sa honeymoon? Kung mag-honeymoon man, dapat sa'yo lang. Naku, nakakainis ka, baka masaktan mo ang anak natin. Sigurado masasaktan si nanay kapag nalaman niyang niloko si Jiao Jiao sa pera at pag-ibig. Dapat natin kumbinsihin si Jiao Jiao na magbago ng isip bago pa mahuli ang lahat. Sino yan? Sino yan? O ha? Hindi ba ito ang nanay ni Yuan Bao? Bakit gising ka pa sa hating gabi at nagmamatag dito? Ano ang belike mo? Naglalakad-lakad lang ako sa sarili kong bakuran. Hindi tulad mo, gabi na, hindi ka pa rin tumitigil sa pang-abala sa honeymoon nila. Ako ang matchmaker ni na Yao Yao at King Min. Siyempre kailangan kong manatili para magalala sa ka. Nilang dalawa. Sa tingin ko, kung wala ka, mas magiging payapa ang buhay nila. Narinig mo ka pala talaga. Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa natin, dapat may konsensya ka. Dati mo pang gustong saktan si Yuan Bao, ngayon naman si Jiao Jiao. Hindi ka ba natatakot sa karma? Huwag kang magmalinis. Huwag mong isping hindi ko alam. Simula nang humiwali kayo kay Jiao Jiao, hindi niyo na matanggap? Na masaya siya. Alang gibang lalaki sa baro na kasing sa Ningming, nainggit ka lang, di ba? Ako, nainggit. Ahit ang asawa ng sarili mong bayaw ay gusto mong akitin, Jiang Mijuan, ikaw ang pinakamalanding bi. Abaing nakilala ko. Hipag, si Jiao Jiao lang ang nasa puso ko, huwag ka nang magsayang ng oras sa akin, hindi tayo Ay. Bobby. Babay, malas ang kapatid ko dahil pinakasalan kaniya at namatay siya. Ngayon, gusto mo pang akitin ang lalaki ko. Akala mo balakain lalaki sa mundo ay maakite mo,
Ika na malandi ka? Sinasabi ka sa Y, no? Hindi ganong klaseng lalaki si Kingming. So Jiao Jiao, gumamit ka naman ng utak mo. Madaling araw na at nandito si Pan Seolian sa bakuran natin. Isipin mo nga kung bakit. Jiao Jiao, si Xeolian ang matchmaker natin. Nabalitaan niyang humiwalay ka na sa nanay mo, kaya nag-alala siyang baka mahirapan ka dahil walang gagabay sa inyo sa unang gabi niyo. Kaya siya naparito para sabihan akong maging malambing sa'yo. Hay naku, bakit mo naman sinasabi ang lahat na yan? Pero hindi pa man nakakatapos si Xeolian, lumapit si ate at bigla akong niligawan. Madilim sa bakuran, baka hindi niya nakita ng maigi, nasa tabi ko si Xeolian, baka nagkamali lang. Siya. Mabuti na lang at nandiyan ako para magibeato to. Kung hindi, baka napagibentanggan pa siyang may relasi. On sa akin, hindi na siya makakapagipaliwanag. Xiaolian, ikaw talaga ang pinakamabe sa akin. Jiao Jiao, syempre naman, tungkol kay Kingming, huwag ka nang mag-alala. Sino naman ang magpapalitin di dalagang disente para sa isang babaeng kung kani-kanino lang sumasama? Dibya? HMP. Akala ko pa naman ay magaling akong magsalita. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pan Seolian, sino ba talaga ang nang-aakit kay Gu Qingming? May matibay kang ebidensya, di ba? Hindi pwede, hindi pa sa ikinang bakay, hindi ay tiyo pwedeng malaman ni Su Jiao Yao. Hindi ba nasa kamay mo na ang ebidensya? Para kitin si Ingming, nagabiuda ka pa enge paano na may disinong makapares na pato bilang tendenge. Pag-ibig, ang landi muntak naman. Sa duming gamit na yan, gusto mo pang akitin si Kingming. Managanap ka. Huvak. Bakit? Nanghihinayang ka? So Jiao Jiao, gawa ito ni nanay para sa kasal niyo. Hindi mo na ba nakikilala ang tahi ng sarili mo? Ina, Huvak mo akong bulahin, malabo na ang mata ni nanay, hindi na ang siya makapagkarayom, tapos siya Naje nakbudahan nito, akala mo batangga ko? Sa tingin ko, alam niyang malandi siya kaya hindi siya gusto ni Kingming. Kaya nagburda siya enge pani. O para magmukhang mabait tatakitin si Kingming. Sinusubukan mong sirain ang kaligayahan ko. Malandi ka, sisiguraduhin kong matutulad ka sa panyong ay. 2. Wala kang magandang kahanatan. so Jiao Jiao, kung ayaw mong pahalagahan ang gawa ni nanay, huwag mo namang sirain. Sa tinsin mo ba maniniwala ako sa kaya kasi galinganem? Aba mas pinapalalagayan mo yaw, mas sisirain ko yan sa harap mo. Hindi ako maniniwala sa no? Ibigay mo sa akin. Ngayong nalaman na ni Jayang Meijuan ang pinakamalaki nating sikreto, mas mabuting tapusin na natin. 2. Ibigay mo sa akin, tumigil ka na. Ibigay muntag, ibigay muntag. Tumigil ka na, tema na. Sabi kayo tumigil ka, bitane mo ako. Bumaba ka. Nanay. Nanay. Bahay, bahay, bahay. Jiao Jiao, tingnan mo. Ano na yung nanggaling sa bakay kayo? Nanay, okay lang ba kayo? Ayos lang ako, tara na. Nanay. Nanay, bakit kayo lumabas? Kasalanan ko ay tiyo. Hindi ko matalikuran ang anek kong walang utang na loob, muntik ka na tuloy madamay. Nanay, si Jiao Jiao. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya, mulang ayon wala na akong anak na Xu Jiao Jiao. Tayong tatlo na lang ang magtutulungan. Aalalayan ko na po kayo papasok.
Sa ating unang gabi bilang mag-asawa, bakit naman may batong tumama sa bubong natin? Ituring na lang nating regalo ng langit para sa ating kasal. Ang galing talaga magsalita ni King Ming. Masyadong nagmadali kagabi, habang may oras pa tayo, bakit hindi tayo maglambingan muna? Naku, nakakahiya ka. Hindi pwede, kailangan nating ayusin agad ang bahay. Ayos lang kung isang gabi lang, pero kung araw-araw na ganito. Magkakasakit tayo niyan. Pero wala tayong pera. Kung hindi, gamitin natin ang ipon mo. Pero, yun na lang ang natira sa akin nung naghiwalay kami ng pamilya. Kailangan pa nating mabuhay sa hinaharap. Ang ipon ko ay nasa tatay ko, nagtatrabaho siya sa malayo at hindi ko siya makontak. Pagbalik niya, babayaran kita ng doble, okay ba yun? Sige na, sasundin kita. Nakita ko mismo ang batong ibinigay ni Yuan Bao na nahulog sa tuyong balon. Bakit nawala? Nangako ako kay Yuan Bao na gagawin ko itong pamana. Hindi ko pwedeng bigin ang bata. Wow, sa wakas ay nagbago ang isip mo. Balak mo na ba magpakamatay sa balon? Tingnan mo, pagkatapos naming ikasal ni Ingming, ang hirap na nagabuha ko, ako na may biyuki. Hindi ba't magandang balita yun para sa ating ngayon? Ang lalaking tulad ni Gu Qingming, kahit ibigay mo sa akin, ayoko sa kanya. Ikaw lang ang nagmamahal sa kanya ng ganyan. Jiang Ayuan, huwag kang mazan dahil hindi montak makuha ang gusto montak. Sinasabi ko sa iyo, hindi umikot ang mundo ng mga lalaki sa paligid mo. Magkapitbahay na tayong ngayon, siguradong mairita ka sa akin. Nakakairita nga, paglabas ko pa lang, may malaking butas agad na bubungad. May darachi na para magyayos niya. Ikaw ang magbayad. Mag-asawa kami ni King Ming, pareho lang kung sino ang magbabayad. Wala nang magkakilala kayo hanggang sa ikasal. May inilabas ba siyang kahit sentimo? Ang pera ni King Ming ay nasa tatay niya. Pagbalik niya mula sa trabaho, ibibigay niya sa amin. Sabi ni King Ming, sa akin na raw ang pera, ako na ang hahawak ng bahay. Sa panahon ng tagutom na ito, ang laki ng pangako mo, baka mabulunan ka niyan. Huwag kang maingit. Naingit ka lang sa magandang buhay kayo dahil wala kang lalaking nagtatagwads. Ayaw. Sa bagay, ang perang kinita mo sa pagbebenta ng tubig ay psilon paubos na rin, di ba? Ang naipon mong tubig ay paubos na rin, nakaalala ka na ba? Kung gusto mo, ipapakilala kita ni King Ming sa isang biyudo. Bagay kayang dalawa, kay papano ay may makakain ka. Mas mabuti yun kaysa sa araw-araw kang nangakit ng lalaki. Hindi ako kapos sa pera, magaling na ang binti ni nanay, kaya ko nang buhayin si Yuan Bao. Mas matipid ito kaysa sa pagpapalaki sa iyo noon. At kung talagang kailangan ko ng pera, kaya ko itong kitain ng mag-isa. Ay talaga lang ah. Kaya mong kitain. Saidan Gia, ipakita mo sa akin kung paano. Ziga, ipakita mo takas sa akin. Anong tunog yon? Ay, talaga lang ah. Kaya mong kitay? Sige Gia, ipakita mo sa akin kung paano. Ipakita mo sa akin. Anong tunog yan? Parang huni ng palaka. Huwag kang magbiro. Tuyot na ang ilag na ITO, ilang taon na tayong hindi nakakakita ang gepalaka. TSK, Dapat may tubig bago magkaroon ng palaka. Naku. Naku, lumabas na ang resulta ng test. Ang tubig na ito ay epsilon mayaman sa minerals at vitamins. Naku, mas malinis pa ito kasa sa natural na tubig mula sa bukal. At napakarami nito, talagang may pag-asa na tayo na yon. Hahaha, napakagandang balita niyan. Xiao Ziang, paano nga ba nakadon na de tubig ang balon na ito?
May nangyari bang kakaiba bago ito mangyari? Ang balong ito, natuyo na bago pa man ang tagtuyot. Kagabi lang. Dahil kaya iyon sa batong nakuha ni Yuan Bao. Betul? Betul? Nung kinuha namin ang sampo na tubig, wala kaming nakitang bato sa ilalim na balon. Pero base sa aming pagsusuri, akaiba nga ang magnetic field dito kumpara sa ibang lugar. Xiao Jiang, tingnan montak, dati umulan lang sa inyo. At ngayon, may tubig na yulad ang balon na iyo. Sabi nga na matatanda, ang may tubig ay may suwet. Sa tingin ko, isa kang suwerteng pampaswerte. Dahil lang din iyon sa swerte ni Yuan Bao. Si Yuan Bao ang munting pampaswerte ni nanay. Dahil lang din iyon sa swerte ni Yuan Bao. Si Yuan Bao ang munting pampaswerte ni nanay, hahaha. Posible ba siya talaga, ang batang ito? Uambao, naku, ilang taon na taong naririnig na may kamanan do dito sa Huangtu Village, hindi kayo. Akalain na ang kayamanang iyon ay an 18 yuan bao, hahaha. Nakuk si Io Jiang, tingnan montak, ang balong ito ay nasa inyo. Paano natin ito ibibenta? Ikaf na ang bahalang magdesisyon. Alam mo, nagmamadali kami kaya wala kaming dalang pera. May isang mahalagang Tao SA Aiming Research Institute na gumagawa ng gamit at kailangan naya ang puro. Ang gitubik na ITO. Pwede bang makahiram muna kami ng ilang balde? Walang problema. Mabuti naman, haha. Bakit kailangang nasa bakuran ni Jiang Mijuan ang balong iyon? Ang suwerte naman niya, nakakainis. Jiao, mabuting balita ang pagkakaroon ng tubig sa balon. Magkamag-anak pa rin naman tayo. Kahit may hindi pagkakaunawaan dati, humingi ka na lang ng tawad. Kapag nagtulungan tayong magbenta ng tubig, hindi na tayo maghihirap. Huming na tawad sa kanya, mas pipiliin ko pang mamatay. Hindi mo na ako pinakinggan. Qingming, Nasa malayo pa ang tatay ko. Wala na tayong makain sa bahay. Makinig ka, humingi ka ng tawad, nandoon pa naman ang nanay mo. Siguradong patatawarin ka niya. Paunawalang, gagamitin na natin dalawang pamilya ang balong iyon. Patatawarin na kita sa pakakit emo kay Qingming. May sakit ka yata, kailangan mo ng gamot. huwag kang abusado, kapag hindi ka tumigil, hindi na kita pagbibigyan. Ako lang. Mas panatag na ang loob ko ngayon. Babay ka, maghintay ka lang. Kung hindi papayag ang babaeng ito, tiyak na hindi matutuwa si Qingming, hay. Oy, narinig ni Jovea? Ang balon ni Mijuan, may tubig na. Nakita na kay maopisyon na kauti. Sabi nila na pagka na tubig, bumili pa nga sila na dalawa. NG balde para yuwi. Mabuti naman, sa wakas ay may sarili na tayong kabaon sa nayon. Hay, angga. Nung nakarang araw tungkol sa tubig na pampaligo, pinagbintangan natin si Maywan, ba? Hindi niya tayo bilian na tubig? Kahit na ibenta niya, kan siya damsalap ang gemilitan shinggil niya bavat bold, hindi bata parang pinapata. Epsilon na rin tayo niyan? Tama. Hoy, huwag kayong mag-alala, nandito ako, sisiguraduhin kong makakabili kayo ng tubig. Hindi bata hula na kayo na sa bahay ni Mezuzum? May say kabiyerun? Hindi nyo alam, nagkaayos na kami ni Ate Mijuan.
Ang tubig na ito, ibebenta namin ni Ate Mejuan, 7 salop ng millet bawat balde, first come, first say. Proved. 7 salop na zemulet bawat bundle. Masyadong mahal naman yan. Hindi ito ordinaryong tubig, nakakalakas ito ng katawan at nakakagamot ng sakit. Ang mga opisyal ng Research Institute natin, nag-uwi pa para gawing gamot. Ang 7 salop ng millet ay presyong kaibigan na para sa buong ngayon. Sige na 7 salop bibilay AKO gusto KO rin. Sige. Tingnan niyo ang linaw ng tubig. Daan, nagbayad na kami ang gamilet, paunahin niyo kami. Nagbayad na kayo ng millet? Siyempre, 7 salop ang gamilet bawat bold, nagbayad na kaming laha, paunahin niyo kami. Sino ang nagsabi sa inyong 7 salop ng millet? Ate, ako ang nagtakda ng presyo, ikinumpara ko ito sa presyo ng tubig sa kabilang ngayon. Mas malinaw ang tubig natin kaysa sa kanila, tama lang ang 7 salop ng millet. Tubig ito ng balon ko, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magtakda ng presyo? Hindi ba't napagkasunduan nyo na ni Jiao Jiao? Bumalik ka na lang at tanungin siya ng maayos. E paano na ang kamilit na ibinadi namin? Makakakuha pa ba kami ng tubig? Kailan ba namin matbayda ulit? Sabi ng nanay ko, libre ang tubig sa balon para sa mga kababayan, libre. Libre. Dati pa namang libra, matagal neng sinabi ni Mejuan. Naloko kaong laha. Gukingming, bugbugin mo siya. Bugbugin mo ang manlolokong yan. Manloloko, aray, napakalaking manlo. Loco, Eri. Makala ko ni Ingming, tiyak na hindi niya ako masisisi. Pahingi no je tawat kay ziyang meduzum? Hindi ko kaya, you. Kingmin, sino ang nanakitsadyo? Sabihin mo sa akin, ako ang maniningil para sa Ipsilono. Qingming. Geu Kvingming, naglakaslop kan saktan ako? Bakay ko ito, lumalis ka. Tapos na ang dokumento mula sa komite ng ngayong araw. Akin na ang bahay na ito ngayon, kung may dapat lumayas, ikaw yon. Ang pera nakuha sa pagbenta ng millet, ibinayad ko na sa utang sa sugal ng tatay ko. Wala na akong pera para sa kanila, bahala ka na sa sarili mo. Aray, anong nangyari? Tumayo ka riyan. Ate siya Olien, anong klasen lalaki ang ipinakilala mo takas a akin? Sinaktan niya ako. Sinaktan niya ako. Paano mangyayari yun? Si Qingming ay kilalang mabait at matino. Bakit ka naya sasaktan? May ginawa ka bang ikinagalit niya? Mali man ang ginagawa kao, pero hindi niya ako dapat saktan. Hindi siya pinapaling kita, pero sinong lalaki ba ang walang init na ulo? Yaw, kapag kasal ka na, dapat kontrolin muntak na ang ugali muntak. Ikaw, dapat lagi mong isipin kung may pagkukulang ka kaya nagagali ang lalaki. Ano na ang gagawin ko? Nabalitaan ko sa nayon na may utang si Qingming sa lahat. Sabi ka unga, kung tutulungan muntak siyang bayaran ang utang niya, hindi ka ba niya ituturing na parang prinsesa? Pero wala na akong pera. Wala kang pera, ayang nasa kabila. May pera sila. Matagal ko na silang kinalaban. Paano nila ako tutulungan? Kung ayaw nilang ibigay, bakit hindi muntak kunin ang kusa? Ang ibig mong sabihin. Huwag kang maalala, tutulungan kita. Nay, nasa edad na si Yuan Bao para mag-aral. Dadaling ko siya sa paaralan sa bayan ngayon, babalik kami mamaya. Si. Nay, pagbalik namin, may dala kaming masarap para kay Lola. Ziga. Naku, ang gabait talaga na Gia po naming si Yuan Bao. Tara. Jiang Mai Yuan, wala akong magagawa, malas muntak lang. May sunog. Bilizan Nayo. Yubo. Jiao, ililigtas mo ba ako? Nay. Nasaan ang pera ni Jiang Mijuan? Ililigtas ko yun para sa'yo, kundi maubos lang yun sa apoy. Kaya lang ba ang habol muntak? Nay, anong kores na? Sabihin mo na sa akin. Huwag mo na akong asahan. Kung kahamon sabihin, hahanapin ko na lang makisa. Nababalik ka na. Hindi naman masyadong malaki ang apoy, mukhang ayos lang. Wala si Mejuan sa bahay, tulong-tulong tayo rito. Ang bagal teleganik su Yao,
Kailangan ko patang gain ay tunen personal. Nahanap ko na. Ang dami palang knaipon ng Gebabank ITO. Dahil sa perang ito, mamahalin na ulit ako ni King Ming. Hindi ka pwedeng umalis. Eraya ni Mijuan at Yuan Bao, hindi ka pwedeng umalis. Kinakampihan mo sila. Ako ang tunay mong anak. Bakit lumaki ang apoy? Patay, kailan ko nang makalats agad? Yao Yao, iligtasin mo ako. Sobrang laki ang kay apoy, mahirap makalabas makisa. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Nay, ikaw ang nagpapalaki sa akin, tulungan mo naman ako sa huling pagkakataon. Tuving pista, susunugan na lang kita ini papel. Yao Yao, iligtasin mo ako. Qingming, may pera na tayo. Jiao Jiao, ang galing mo. Jiao Jiao, Jiao Jiao. May Juan, masyado na malaki ang apoy, hindi ka na pwedeng pumasok. Nasa loob pa ang nanay ko, ako. Sinubukan na ni Jiao Jiao na pumasok, kahit ang tunay niyang anak ay hindi siya may ligtas. Ikaf. Tatkana na ITO. Kapitan, patay na ang asawa ko, itinakwil na rin ako ng pamilya ko. Ang nanay ko lang ang hindi kailanman sumuko sa akin, kaya hindi ko rin siya pwedeng iwan. Yuan Bao, halika rito, ipinagkakatiwala na kita sa kapitan. Maghintay ka lang sa pagbabalik ni nanay. Oy, Mei Juan. Gusto ko si nanay, gusto ko si Lola. Ah, Yuan Bao. Nanay, nanay. Nanay, nanay. Mayon, bakit ka napakatanga? Bakit ka pa pumusok? Nanay, nandito ako, magiging maayos ka lang. Halika, papasanin kita palabas. Maywan! Maywan! Nanay. Yuan Bao, bakit ka pumasok? Sino ang nagsabing pumasok ka? Lumabas ka. Gusto ni Yuan Bao na makasama si nanay at lola, hindi tayo maghiwalay. Umuulan na, may pakasa na. Ligtas na sina Mijuan. Tika, hindi maaari, Captain. Bakit hindi namamatay ang apoy kahit umuulan? Paano ito nangyari? Bakit amoy gasolina? May sanadya bang Maxanog? Huli na ang lekha. Tabi kayong laha. Bilisan nayo, Tabi. Tabi bilis. Bilisan nayo. Tabi. Bilisan niyo. Patay na napoy. Kontrolado na ang apoy. Siyempre naman, ito ang espesyal na pamatay apoy na binuo ng ating Research Institute. Napakahusay talaga ng epekto nito. Ang ating hepe ay malubhang nasugatan at nailan negimalay dahil sa pananaliksik. Sa publiko, sinabi lang nating pumanaw na siya. Sa lihim, zinawa namin ang lahat na aming makakaya. At sa wakas, nagising din siya. Pero sa totoo lang, dapat din nating pasalamatan ang cordy chips at tubig sa balon ni pamilya ni Yuan. Ang inyong hepe. Oo, dapat ay kilala mo rin siya. Bilisan nayo. Ikaw. Itay. Itay.
Itay, iligtas mo si nanay. Yuan Bao, huwag kang marakat. Nandito na si Itay. Mabuti naman, gising na si nanay. Yuan Bao, Yuan Bao. Nanay, nandito si Yuan Bao. Nandito rin si Lola, mabuti naman. Yuan Bao, ligtas tayong lahat. Mabuti naman kung Nanay, gwapo ba ang itay ko? Nakahanap ako ng nanay para sa sarili ko. Ang galing ko, di ba? Nanay, nagkamali talaga ako. Patawarin mo sana ako. Nasaan ang ipon ni May Juan? Saan mo dinala? Hindi kayo alam. Pajising kayo wala na ang pera. Nakanap ko na. MGA Tao. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kayo, HMP. Matagal na silang magkasabat. Bedik nilang tumakas dalayang beta, pero nahuli namin sila sa akto. Nagkamali ako, si Pansi Olian ang nagsindi ng apoy, wala akong kinalaman doon. Jiao Jiao, ipakiusap mo naman ako, Jiao Jiao. Gu Qingming, bitawan mo ako. Ika na walang utang na loob na duwag. Ay kao. Kuya Yinhay. Alang-kalang samgea anak kao kay Yintao. Patawarin emo na ako, kuya. Ang dalawang bata na yan, hindi sila mga Jin. Nagsisinungaling ka, Hempi. May isang dano paraan ako para malaman kung sino ang gamay yung gabata. Dalhin niyo sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kuya Inhay, patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay na mag-aama. Si. Mabuting bata.